paano po ba mag-download nito? So, first, we can download the new SSS mobile app through this app store. So, ano po ba dyan ang gamit natin? So, mostly naman po sa ating mga ka-eskwela po, hopefully may mga cellphones naman, no? So, kapag po ang gamit natin ay ayan. Kung ang gamit po natin is Android, you can get it on Google Play. Kung iOS lover naman tayo, iPhone, iPad, no, yung gamit natin. So, download po natin to sa ating App Store. And then, if in case mga Huawei lover naman tayo, so Huawei app, Gallery naman po ang pwede natin gamitin. So, here are the list of available services, functionalities, features in the My.SSS mobile app. So, ito po i-discuss natin thoroughly later. Iisa-isahin po natin, no, ano-ano po ba yung pwede nating magawa dyan. So, ayan, may display of Bagong Pilipinas logo. Siyempre, may login page for the member and the employer po. Pwede rin po dyan. May SSS Citizen Charter tayo. May forgot user ID or password na mariredirect tayo to the SSS website. And then, we also have yung creation ng My.SSS account po in case wala pa. And then, yung view more services na kung mas marami po tayong magagawa dyan. So, to start with, ayan. So, liwanag ko muna no, yung SSS mobile app for the member account. So, we have two accounts kasi, diba? Member and employer. So, simulan po muna natin sa ating mga members. So first, log in to your account using your user ID and password. So as I have mentioned earlier, same user ID details or same user details to your My.SSS account if in case meron ka na. Pwede namang dito muna kayo gumawa no, ng My.SSS account and then kung ano man yung user details din na nagawa natin sa My.SSS mobile app, yun na rin po yung gagamitin natin sa My.SSS account natin. So you will see yung ating homepage once po na nakapag-login na tayo. So, ganito na yung itsura. If in case may mga tinatakpan po kami dyan because of the Data Privacy Act po yan. Ha? So, once you click the notification bell, you will view transactions and announcement notifs. Ayan. So, hopefully, naririnig pa rin po ako. Medyo may tumunog sa akin. So, dito po, makikita natin yung transactions. Ano po ba yung mga kunyari, nakapagbayad na po ba tayo? Makikita natin dyan, no, kung nakapag-generate na nakapag-paid, ano na po tayo, PRN. And then announcement, siguro yung iba sa inyo, no, bukod sa naka-receive ng email, no, or messages from SSS, makikita nyo po dito sa announcement na meron palang webinar like this, no. So natutuwa po kami kasi umabot tayo ng 1,300 today. So next po is, you may view your contributions per year. So, use lang po natin yung right arrow to select year. So, dito. So, buong month, di ba, buong year, makikita natin yung mga months natin na nabayaran na. Toggle lang natin tong right arrow, lalabas yung mga previous years naman po na gusto nyo ring makita. So, at least, di ba, dito pa lang alam na natin kung pumapasok ba yung mga contributions po natin. Then, under benefits naman, makikita po natin yung details ng ating applied benefits. So makikita nyo kung ano na bang status, no? Hindi pa nga lang po pwedeng mag-apply. So dito po, makikita lang natin yung mga status po. Kung kayo man ay nag-file ng maternity benefit, sickness benefit, disability benefit, easy medical benefit, retirement benefit, unemployment benefit, and the pension benefit. And then for the loans naman, ayan. So dati tatlo lang kasi yung meron dito no, dito sa side na to, ngayon 4 na, no. So sa loans po natin, salary loan and calamity loan history, makikita po natin diyan. Okay? And then under services naman po, dati maternity notification lang, no? Pero ngayon, nadagdagan na po tayo yung sa DAEM, you may check your active disbursement, no? For branch approval ba yan or for uploading of documents po. And then for the maternity notification, yung transaction details naman po. Okay? So, next naman is the payment reference number. So, kung mag-generate po tayo ng PRN, so tick lang po natin yan, contributions, and then, ayan, history. So, makikita po natin dyan. Pag wala pa, create tayo. Lalo na yung mga hindi tuloy-tuloy nakakapagbayad. Diba sa sample natin kanina, March pa yung last posted contributions ano na po ngayon, diba? October na. So, mag-create na tayo ng PRN dyan. And then, dito po papapiliin kayo membership type. Choose natin yung correct membership type. So, ano po kaya kayo? OFW ba? Self-employed? Voluntary ba? Kasi sa individual members po to, ito pong pinapakita ko.
And then applicable period from to, kailan po ba yung mga babayaran natin? Contribution, select natin yung premium. And then ito, ipapakita ko ito mamaya yun sa voluntary pension booster natin. Magkano, no? Minimum of 500 po dyan. And then total amount. So dito po, next na po natin yan. Ayan. So, generate PRN. Do you want to continue? Tama na ba yung mga details na nandyan? Kung may mali pa po kayo nalagay, cancel muna. If okay na, tick okay. Then you can view, download the PRN generated, and pay via the SSS accredited collecting partner. So, kung sino man yung mga collecting partners namin na nagre-receive ng mga PRN payments, no, doon po natin siya pwedeng ibayad. Okay? So, ito po kapag magda-download tayo. And you also have the option to pay via, ano ba ang mga pwede natin pagbayaran? Maya, yung dating Pay Maya, GCash, or credit or debit card. Pero always take note ha that those payment channels collect service fees. Ayan, kasi baka magtaka kayo, baka akala nyo kay SSS pumapasok, no? So nakasulat naman po kung magkano po yung convenience fee or service fees po nila. Okay? And kanina nabanggit ko no na meron din pong pension booster via the SSS mobile app. So siguro if you're not familiar with the pension booster, ito po yung dating WISP Plus. Ayan. So kung narinig niyo na po yan. Kasi 'di ba meron tayong mandatory provident fund for those members who are earning 20,250 and up or contributing under 20,500 monthly salary credit and up. A portion of their contribution is already allotted, no? Doon po sa mga sa mandatory provident fund natin. Pero nagbukas din po tayo ng WIS Plus naman dati na pinangalanan na natin ngayong voluntary pension booster, my SSS pension booster, na kung saan nag-start to December 2022 na kung saan para naman daw to sa mga member na what if hindi naman sila nagko-contribute sa ganong kalaking monthly salary credit or hindi sila na kumikita no ng 20,250 and up. So ito po yung ating pension booster. Provided na nakapag-enroll kayo via your my.sss account, pwede na po kayong makapagbayad dito. So if in case employed member ang nakikinig po ngayon, kung employed member, hindi nyo na kailangang sagutin to. Diretso na po agad kayo dito kasi for sure, pinagbabayad naman kayo diba ng inyong employer every month or nare-report naman kayo ng inyong employer every month. So dito naman sa mga individual members natin, pag sinabi natin individual self-employed, voluntary, non-working spouse, OFW, sila po yun na. So, pwede nilang pagsabayin, kumbaga, ilalagay nila dito, voluntary sila from 2 contributions plus yung voluntary pension booster, ganon. Or, magbabayad muna sila nito, tapos kapag medyo nakaipon-ipon pa sila, kasi minimum mo 500 pesos, maximum wala naman po, no? So, saka po nila bayaran naman po to, pwede din. Okay, kaya po pwede nating i-tick na voluntary pension booster only. So, generate na po natin yung PRN and magbayad na tayo sa aming mga partner payment centers. The next naman po is, siguro napapansin nyo tong, ang tawag daw dyan is hamburger menu. Parang nakakagutom, no? Or collapse menu icon. So, all hidden menu po will be flashed on the screen once po na tinik po natin ito. So, ito yung laman yan. So, ito na po siya, no? So, ito yung iisa-isahin natin. So, dito, sa first po, is the disbursement account enrolled. So, makikita nyo na, ano ba yung mga daim na naka-enrolled sa akin. At dito sa sample natin, ako Maya lang, no, yung kanyang daim. So, ibig sabihin, pang-benefit lang to, ha? Hindi niya pwedeng gamitin sa loans, di ba? Alam naman po nating lahat yon. So, kung gusto niya mag-loan, dapat maglagay pa siya ng iba pang daim. Pwedeng, baka naman, di ba? Meron na pala siyang My SSS card. So, yun na yung preferred disbursement natin, no? Or kung wala naman, mga ano po natin, personal accredited banks, pwede po. Or baka may ano po sila, UBP Quick Card kasi nakapag-loan na sila dati, o diba? So pwede pong yun yung ilagay natin dyan. The next po is the documentary requirements. The documentary requirements, we have the membership. Yung mga nagtatanong, ano ba yung mga kailangan kapag magpapa-member data change request ako or self-employed requirements? Kasi may mga nakikita ako sa questions kanina. Para pagdating ko sa branch, wala na akong masyadong problemahin pa kasi
kasi na-fill out ko na ng maayos yung form, dala ko na yung mga kailangan dokumento. So, dito po natin makikita yon. Even the benefits, documentary requirement, makikita po natin dito. Okay? Debt claim, may nakita rin ako kanina sa ano eh, no, sa Q&A natin, sa chat facility natin, na sabi niya, parang hindi ko ma-access yung debt claim doon sa online. So, debt claim online is only for the legal spouse. Other than that, other beneficiaries po, over the counter pa rin. Ayan, baka lang yun yung naging reason kung bakit di po siya makapag-file. And then disability claim requirements, funeral, easy medical claim, maternity claim, retirement claim with minor dependents pa, retirement claim requirements and sickness claim requirements, makikita po natin lahat dyan. So, pwede nyo na siyang basahin, no, bago po kayo pumunta sa ating branches or bago kayo mag-file via online. Okay? Kasi most of our benefits and loans naman po via online na siya pinafile. Okay? And then, ito po, yung ating biometrics, no? Biometrics login. Siguro kung napapansin niyo po sa simula kanina, sa login, after employer, merong biometrics, diba, na nakalagay po doon. So, dito niyo po siya pwedeng itoggle on. Ayan, para po, faster login na siya next time. Okay? Para hindi na kailangan every time mag-fill out ka ng username, password po ninyo. Okay? Then next po, kaya po kayo magpapaniwala, may mga kumakalat na gano'n na para mabigyan daw kayo ng pera, kailangan ng biometrics nyo, alam nyo na, 'di ba? Parang ba't kailangan nilang bayaran, sa nila gagamitin? So wag niyo pong gagawin 'yun, ha. Wag po kayong basta-basta pumasok sa gano'n. And if you wanted to know how much more or less po will be your pension on the future, meron tayong pension calculator kasi medyo mahaba ang ano dyan, no, yung computation natin kapag po dinidiscuss din namin sa mga companies yan pag nagre-request po sila. So, lagi namin sinasabi, kung gusto mo lang naman malaman more or less, no, andyan naman po, ilalagay lang natin kung magkano yung SS contributions natin, yung regular, yung mandatory, tapos may pension booster ka ba? So, more or less, makikita nyo na yung magkano yung makukuha po ninyo in the future. Okay? The next po is the terms of service. Hopefully, binu-view nyo yan. Binabasa rin po natin. Kahit saan yan, kahit magpa-file ka ng loan o ano man. Check natin, no, ano po ba yung mga terms of service. The next po, you may also follow our official social media accounts using SSS mobile app or by searching My SSS PH. Yun na lang po yung official SOCMED account namin, no? So, yun na po yung nakalagay, My SSS PH. So, follow nyo lang po, no? Para maiwasan din naman po natin yung mga fake news. At may mga nagtatanong, paano yan? Hindi ako naka-attend kanina, hindi ko naabutan yung My SSS card, no? Hindi ko naabutan kung paano mag-register or mag-reset, no? So, para po mapanood yung muli itong ating webinar, i-upload pala rather, i-upload naman po ito sa YouTube. So, hanapin nyo lang po My SSS PH. Pag nandun na kayo, hanapin nyo #Eskwela, ESSS Eskwela. Okay? So, next po is, okay, you may also broaden your knowledge, no, by attending our free scheduled seminar. So, kapag po may mga nanghihingi sa inyo ng bayad, hindi po talaga kay SSS yan, no? Kung makikita natin lahat, no, ng mga transactions, lahat ng mga even the seminars, no, lahat po free po yan. So, makikita niyo po kung ngayon, 'di ba, webinar. So, may mga webinar schedule, meron din kami mga in-depth seminar, meron kaming STEM. So, pwede niyo pong ma-check lahat dyan. And also, meron din kaming tinatawag na e-library na ang tawag namin po is Excel portal. So, wala talaga akong time na manood po ng mga webinars nyo. Ma'am, hindi ako maka-attend ng mga seminars nyo. Ano bang pwede kong gawin, no, para po matuto about kay SSS. So, this is one of the project of our department. You may scan the QR code now, and also I have posted na rin po. We posted na po, no, yung ating link sa chat facility. Pero mamaya, if in case hindi nyo na mahanap, natabunan na ng mga questions, okay, mag-alala. Uulitin ko po yan. We have 12 modules to date, no? So, pwede nyo pong i-explore yun. Kapag may time kayo, pwede kayong mag-post test, no? If you've got at least 80%, 16 out of 20 correct answers, we will issue you an e-certificate for each modules po na mapasahan nyo. Okay? And even those na hindi pa member ni SSS, tinatap din po namin sila, pwede rin po nilang gamitin ito. Okay?
So, next po is the branch locator. So, sa branch locator po natin, ayan. So, ano po yan, pwede nating mahanap no may mga maps navigation pa dyan para daw po mas madaling makita kung saan po ba yung mga branches po namin. And then, you may also contact us. So, ito po yung aming main office. Andito kami ngayon. Ayan. So, ito po yung aming main office. And then, if in case you have concerns and inquiries, you may reach us through our SSS hotlines and also the email po, yung usap tayo at sss.gov.ph. Baka may mga nag-email pa sa inyo sa member underscore relations, PRN helpline, online service assistance. Wala na po yun lahat ha. So, dito lang po tayo sa usap tayo at sss.gov.ph. So, natapos natin yung nilalaman, 'di ba, nung member account. So, ano pa kaya yung mga pwede nating gawin dito, 'no? So, you may also retrieve your password. May mga nagtatanong kasi kanina, 'no? So, ito ulit-ulitin namin, 'no? Pwede even sa mobile app. Forget your user ID or password po provided na tama pa rin yung email address niyo, 'no? Ano pa ba? Natatandaan niyo pa yung user ID niyo kasi kung hindi na po, naku, sa branch na po talaga tayo pupunta para po magpa-reset, ha. And we have two types of, resetting your password. May multi-factor authentication po tayo diyan or security question. So, pili lang po tayo kung ano yung mas mapapadali po tayo, okay? Kasi kung hindi, pupunta pa kayo sa branch, fill out E4 form, yung member data change request para po mapaayos, okay? So, next po is read the Citizens Charter. Ayan, available for download yan. Okay, so read lang po natin yung ating Citizens Charter po, no, para at least alam natin, no, ano po ba, tungkol saan ba talaga tong SSS na to. So, pwede po nating makita yan dyan. And then, view more services. 'Di ba kanina, pinaliwanag ko isa-isa, 'di ba, kung ano po yung mga nandun. And kanina kailangan pumunta ka papagpasok mo na sa account namin, 'pag login mo na, ita-toggle mo yung, hamburger menu icon, 'no. Dito po kahit nasa labas ka pa lang, pwede mo na siyang ma-access, okey? Kung hindi mo na kumbaga hindi mo na kailangan, 'no, na buksan pa yung account niyo para ma-access 'yan. Then maaari niyo na pong ma-access, 'no, yung different services po natin. So as a review of discussed features, here are the lists of available services, functionalities, features in the MySSS member portal. Ang dami na, no? So hopefully, ano pa yan eh, lagi naman po namin yung inaayos, no? Para at least po baka may mas marami pa kaming mabigay na information para po sa ating mga members. At dahil tapos na tayo sa SSS mobile app member account,